Welcome na naman sa ating channel. Sa video ito, gagawa natin ng review itong Majin PS515 na spider-based power meter. Ito ay nabili ko sa Shopee sa halagang 16,000 pesos. Dahil Shopee yan, naka-SPay later yan, 3 months, 0% interest. Ito, isang taon na mula nung ginagamit ko tong spider-based na power meter. Masubukan na natin ito sa mga long ride, sa mga maulan na ride, at saka ito, yung ating experience, i-discuss natin yung mga issues na na-encounter natin sa paggamit ng power meter na crankset na ito. At syempre, sa huling part ng video ito, i-compare natin yung kanyang power output versus dun sa ating Majin T500. Kung nagkakatugma ba yung power output dito sa ating power meter tsaka dun sa ating bike trainer. Ito, padaanan muna natin yung kanyang mga specs. Sa kanyang claimed accuracy, meron siyang plus-minus 1.5%. At ito ay gumagamit ng ANT Plus or Bluetooth na connection. Tapos ang kanyang battery, syempre, rechargeable yan. Na merong claim battery life up to 200 hours. Waterproofing, IPX7. At sa kanyang calibration, meron siyang manual zero calibration na merong option yan sa ating mga Garmin device. O kaya pagka binakpedal mo ng 5 beses, magbaback to zero yan. Ang mga data na binabato niya, power, cadence, balance, and pedal smoothness. Isa sa pinakarason kung bakit ito ang binili ko, kasi nung mga naghahanap ako ng power meter dati, ang mga nakikita ko dun yung mga 4i, mga Ashoma, mga Garmin. Sobrang mahal kasi. Ang pinakamura niyan, kung bibili ka ng Garmin na pedal-based power meter, nasa 24K yan. Tapos iisang pedal lang yan. Tsaka kung bibili ka ng mga katulad ng mga 4i's, lagpas ng mga 40 million. Nung nakita ko to sa Majin, tapos 16,000 lang, ayan, napaisip ako. Kaya ito, nabili natin. O ito, padaanan natin kung paano ko siya in-install. Pagka sa mga Shimano na bottom bracket naman, ayan, straightforward naman yan. Kung paano tayo nag-install ng ating mga crank na Shimano, ayan, ganun lang din yan. Ang isa kong ginawa dyan, since ang nagiging issue niya lumuluwag tong pinch bolt niya tsaka yung crank tensioner niya, nilagyan ko ng Loctite para hindi basta-basta lumuwag. And then, tinork natin yan according sa specs. Dito sa ating initial torque natin, dito sa tensioner, nasa 1 Newton meters yan. And then, hihigpitan mo na yung pinch bolt ng mismong crank. Hinigpitan ko yan sa 13 Newton meters. And then, pagka nahigpitan mo na yan, yung tensioner, hihigpitan mo ulit yan, nasa mga 13 Newton meters ulit yan. And then, wait for 24 hours para matuyo yung ating Loctite and pwede mo na siyang gamitin. Sa pairing naman niya with the Garmin head unit, madali lang naman yan. Doon lang naman sa ating Garmin head unit, add sensor mo lang yan. Medyo buhayin mo muna yung power meter, paikutin mo ng isa, dalawa para ma-sense ng ating Garmin head unit. Itong crankset natin na may power meter, ang pinakabugbog na gamit ko niya nung nag one shot sagada kami ni Mark Arthur. Yan, na-experience niya ng tuloy-tuloy na ulan, fog, tsaka malamig, hanggang sa nakakit kami na sagada. And syempre hanggang ngayon, buhay na buhay pa din. And then sa wear and tear naman, wala ako napansin na ganyang wear and tear. Isa pa sa nagpapakampante sa akin dyan, yung pinaka-spindle kasi niya gawa sa chromoly steel. And then kung mas gusto nyo pa siyang i-set up, pwede tayong gumamit ng ating Majin utility. Ayan, meron siya mga... Yung pag-offset natin, ayan, isa yun sa mga in-adjust ko. Bali, ang ginawa ko dyan, nag plus 6% ako doon sa offset para tumapat doon sa ating bike trainer. Para same yung kanilang power output. Para kung ano yung sipa ko doon sa bike trainer natin, pagka-translate natin sa totoong buhay, sa mga kalsada, pareho yung lumalabas na data. At eto, bakit nga ba tayo gumagamit ng power meter? Siyempre, ang dictum dyan, if you can't count it, you can't improve it. So, ito ay nababagay dun sa mga nagsiseryoso sa structured training, tapos yung mga data nerds, tapos yung gusto talaga makita yung kanilang improvement. Pero kung mga leisure riding ka, gusto mo nakikita may lumalabas sa power output sa mga cyclocomputer mo, pwede din naman. Eto, padaanan natin saglit yung naging issue ko sa power meter na ito. Mga 1 o 2 beses kasi, nung na-lowbat siya, sa charging, nagkaroon tayo ng issue.
Hindi kasi ako particular kung anong charger ang gagamitin. One time, gumamit ako ng super fast charger, yung mga ginagamit natin sa cellphone. Tapos nagkaroon siya ng blinking na LED dun sa ating charging port. Tapos nagtaka ako bakit ganun. And then nagpunta ako syempre sa internet, tinignan natin kung paano ma-resolve yung issue na yun. Yung pala, kailangan gumamit ng 5 volts na rated na charging brick. Kasi pagka sumobra, ayan, nagkakaroon ng error. And then yun ang naging solusyon natin dun sa ating charging issue. At yun lang naman nakita kong issue dito sa ating spider-based power meter. At sa huling part ng video ito, i-compare natin yung accuracy na kiniklaim na itong ating spider-based power meter versus dun sa ating Magin T500. Tingnan natin kung nagkakalapit yung pagbato niya ng data versus dun sa ating smart trainer. Sa ating 5 minutes sa warm-up, makikita nyo, magkalapit naman ang pagkakabasa ng data niyan. Makikita nyo lang, medyo spiky yung power reading niya. Kasi pagka sumisipa tayo, pag gano'n kasi yung bagsak. Oo. Ang ginawa natin dyan, ang ating cadence, minentain natin nasa 80 RPM. Pero kung sisiyasatin yung mabuti, magkalapit naman ang pagkakabuga ng data niyan. And next, dito sa ating zone 2 power, ayan, magkalapit naman sila at hindi nagkakalayo ang pagkakabasa. At isa pa, kung mapapansin nyo, walang mga sudden power drop na makikita dyan sa ating data. And then, dito sa mga banda nating 250 to 300 watts, makikita nyo, nagbabato pa rin siya ng magandang data, pantay pa rin doon sa ating smart trainer at wala pa rin tayo nakikita mga power drop. Okay, di ba? At ayan, makikita nyo naman yung consistency na pagbabato nyo ng data doon sa ating cyclocomputer. At hindi naman nagkakalayo doon sa ating smart trainer na nasa erg mode. Kaya, ayos. At ayan, kung makikita nyo, para sa akin, sulit na sulit ang pagkakabili ko nitong ating spider-based power meter na Magin PS515. Kasi unang-una, affordable siya. Pangalawa, durable. At syempre, yung kanyang consistency ng pagbabato ng data at yung ease ng paggamit ng Magin utility app. Ayan, sulit na sulit. Kaya kung naghahanap kayo ng alternatives dun sa ating mga flagship na power meters, ayan, baka pwede nyo subukan itong Magin PS515. At kung ako ang tatanungin, kung magkakaroon pa ako ng panibagong bike, bibili ba ulit ako ng ganitong power meter? Yes na yes yan. Tapos kung may model sila na magaan-gaan, sige, subukan natin bilhin. Tapos i-pay later na lang ulit natin. At ayan, dyan nagtatapos ang ating video. Sana natulungan ko kayo sa pamimili ninyo ng mga power meter pedals ninyo, yung crank-based power meter, spider-based power meter. Ayan, baka makonsider nyo itong ating Magin PS515.